I am Dr. Martin Bautista, the only physician who is running in the Senate slate. Of 61 candidates, I'm the only medical doctor. I finished elementary and high school at the Ateneo, and then I went to UP for my pre-med, which was for zoology that I completed in 1984. And then I went to the University of the Philippines, BGH, where I got my MD in 1989. My wife and my wife was my classmate, and I then went to New York City for the next 7 years where we trained in internal medicine. She became a pulmonologist, I became a gastroenterologist. I was board certified in internal medicine in 1994, and since 1996 we operated a clinic in Oklahoma, Western Oklahoma, because we needed to go to an underserved area in the United States. Isa po kayo sa mga bagong mukha ng natatakbo ngayon 2010. Parang like I asked with the mga bago na mga hindi yung mga nagre-rerun, yung mga right. going for higher position. Paano po kayo nakumbinse? Or sino po nagkumbinse sa inyo tumakbo? Well, this is actually a rerun because in 2007 I ran under ang Kapatiran Party. Tatlo kami nun, di ba? Si Paredes, Sison, at si Bautista. Nandun ako napansin ng mga kapatid ni Noy Noy because in the debates we'd always be partnered. Ako, si Noy Noy, at saka si Ed Angara. AA and B. Angara was administration, Aquino was opposition, I was independent ang Kapatiran. That's how come I got noticed. But Thanksgiving evening, I got a phone call in the United States asking me if I wanted to run. And I said, sure. Paano po kayo napilit na lumipat from Kapatiran to Liberal Party? Well, it wasn't really na I left ang Kapatiran. It was just I felt that this is no longer the time for symbolic protest. I mean, kung talagang sasakluluhin natin ang ating bayan, ito na ang pagkakataon natin. And I tell everyone, this is not just a campaign. This is a mission to save our country. And I feel that only Noynoy Aquino can do that. Noynoy Aquino has enough credibility to convince everyone that it's about time that we undertake peaceful, transformative, revolutionary change. Wala bang negative feedback from the rival na Kapatiran? Hindi. At first, tinawag nga nila ang Judas, but I hope they understand. Alam niyo, ang pinag-uusapan natin dito is for a cause, is for a movement bigger than all of us combined. Huwag na po tayong mag-aaway tungkol sa partido dito, partido dyan. Nothing less, as I said, than peaceful, transformative change. There are some principles in ang Kapatiran Party that I felt uncomfortable with. I mean, una-una, wala masyadong consensus building. The platform is practically based from one man's vision of what should be the party's platform. Wala masyadong input. And this is from personal experience. I mean, I fought heart and soul for ang Kapatiran in 2007, only be told shortly after the elections that I was no longer part of the party. I could no longer take part in the elections for officers of ang Kapatiran in 2007 because some people felt I was not pro-life enough. And I felt that was a little insulting because I have 5 children. I practice natural family planning methods, but at the same time, I can no longer impose my personal beliefs on anybody else. I mean, what my personal beliefs are is what my personal beliefs should be for myself. But I cannot impose that on everyone else. So, ano yung meron si Dr. Martin Bautista na i-contribute niya sa Liberal Party? Well, una-una ako nga lang ang doktor. Ako nga lang ang talagang principal advocate ng kalusugan sa bayan natin. To this day, we only put 249 pesos per Filipino from the 2009 budget for healthcare. Maliit na maliit po yun. Kaya naman, patuloy na namamatay 100 Pilipino araw-araw from tuberculosis. Patuloy na namamatay ang 18 Filipino babies every day from diarrhea. And 60% of all Filipinos live and die without ever seeing a doctor or a nurse. And that's tragic dahil we're the #1 exporter of nurses worldwide, the #2 exporter of physicians worldwide, and yet 60% of our Filipino brothers and sisters live and die without ever seeing a doctor or a nurse. Hindi ka ba naman nagagalit nun? So ang sinasabi ko nga palagi, if we consider na, alam mo, gagawin na natin status quo, pagpatuloy na natin ang ginagawa natin ngayon, patuloy tayong pababagsak nun. Because, halimbawa, education, we're number 41 out of 45 in math, 42 out of 45 in science. Education,
healthcare, if you don't invest in these two goals, patuloy na pabagsak ang bayan po natin. Yung ba, you don't have to give me a crystal ball that within the next 20 years, gagaling ang bayan natin. Hindi mangyayari. That's called magical thinking. Patuloy na pabagsak ang ating bayan dahil hindi tayo namumuhunan sa kalusugan at education. Yan. We're getting too technical na, sir. So, pasukan na natin ng mga, in case na, if you win as a senator, so, syempre, we have platforms ng LP. Absolutely. Yan. Among the platforms ng Liberal Party, ano yung tatlo doon na sa tingin nyo na dapat i-implement agad? Ako ang papa-implement ko kaagad isa lang. Realignment of the budget. Bakit ko sinasabi ito? Dahil, since ako'y panlima sa balota, I will give you 5 reasons. We have to slash 90% of infrastructure projects and put it instead towards doubling teacher salaries, doctor salaries, nurses salaries, police and soldiers. What does this mean? We have to invest in healthcare and education under peaceful conditions so as to make our next generation of Filipinos able to compete in a 21st century world. Number 2, it will retain the best and brightest Filipinos to stay in our country and serve as teachers, doctors, nurses, police. It would professionalize the ranks of these people. Hindi na kinakailangan magbenta ng tusino, tapa o life plan ng mga guro natin. Hindi na kinakailangan kumoto ang ating mga pulis. Hindi ba? Number 4, it will show our commitment that in order for us to produce a new generation of Filipinos, we have to invest in healthcare, education, under peaceful conditions. Huwag tayo matatakot na mawawalan tayo ng mga tulay, wala tayong nuclear power plant. Sapagkat ang pinakamahalaga nating resource pa rin ay ang Pilipino. Hindi ang Mount Mayon, hindi ang Banawe Rice Terraces. So kung mamumuhunan tayo sa Pilipino, kayang-kaya niyang tumayo, kayang-kaya niyang maging mas productive, kayang-kaya niyang mabuhay, umusbong mas lalo. Halimbawa, Japan, Germany bumped into the Stone Age, World War II, pero madali sila nakabangon kasi dahil educated at healthy ang kanilang population. Panlima, infrastructure, tanggalan muna natin yan for the next 5 years. Bakit? Lahat ng katiwalian nang gagaling sa infrastructure projects. Yung mga airport na hindi naman natin kinakailangan. Yung mga tulay, dam, nuclear power plant na hindi naman natin ginagamit. Lahat ng mga traditional politicians natin love to invest in infrastructure because it's easy to steal from those funds. Kaya talagang transformative but peaceful revolutionary change ang aking sinasabi. Kung ito'y magagampanan natin, maipapakita natin sa ating mga kababayan na talagang seryoso tayo, na talagang babaguhin natin ang kasalukuyang pamamalakad ng ating lipunan. Dahil hindi ito umaandar eh. Panay na ang ginagawa natin, hoping for a different result. Yan ang sinabi nga ni Albert Einstein. Yan ang idiot. Yan, after the 21st experiment, same experiment, para yung ginagawa mo, you expect a different result. Hindi mangyayari yun. Gumising na tayo mga Pilipino. Sir, aside from the healthcare tsaka yung budget na sinasabi nyo, nakadikit pa rin ang term na OFW kay Martin Bautista. Absolutely. It was shown on your website, in all your platforms. Ano po yung meron kayo na gusto nyong ibahagi or kung may gagawa tayo ng batas or ng mga panukala, ano yung makakaganda at makakabuti sa mga OFW natin? Ang sinasabi ko lang, kaming mga nagsibang bansa, napilitan kami pumunta. I mean, mas gusto ko sana kasama ko ang aking magulang, kasama ko ang aking pamilya. But my wife and I had to go to another country because of an absence of opportunities in 1989. Ang problema nga lang, when we came back in 2006, lalong humirap ang buhay. Yung mga doktor ngayon, nagiging nurse para lang umalis sa bayan natin. The point is, we have to bring these people back. These are the people who had enough motivation to seek their fortune elsewhere. Pero kinakailangan akitin natin sila sa pamamagitan ng better peace and order, better security, better educational opportunities. Halimbawa, yung mga tatlong anak, yung anak ko na pumuwi nga dito, 3 taon na nag-aaral dito sa Pilipinas, nakita ko bumaba yung kanilang mga SAT scores. Dahil yung mga pinag-aralan ko nung ako'y bata, hindi na aandar, hindi na uobra. Nag-aaral pa naman ako sa atin. Yung mga galing namin guro, nagsialis na. Nagpunta na sa England, nagpunta na sa Amerika. So pati nga yung aking pinag-aralan ay hindi na sapat. Pangalawa,